Pati van ginagamit sa nabistong modus sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Caloocan. Alamin niya sa pagtutok ni Bea Pinlac. Nakaparada ang motor na yan sa harap ng isang computer shop sa Barangay 93, Caloocan nang dumating ang puting van na ito at pumuesto sa harap ng motor. Sandaling tumigil ang van at kitang may mga sakay ito na bumaba roon. Maya-maya, sumakay na ulit sila ng van at saka umalis. Pero ang kaninang nakaparadang motor, wala na rin. Around 2 a.m. po, nagsara na po ako ng yung computer shop. Pinark ko na po dito yung motor. Then, around 3:30 a.m. yata nakita CCTV na wala na siya. So, pagising ko po nalaman around 7 a.m. Ganun po. So, wala po akong idea na wala na pala siya dyan. Sa mas malapit na kuha ng CCTV, kita na pinagtulungan ng tatlong lalaki na buhatin at isang pa sa van ang motor bago tumakas. For 4 years naman diyan ko lang siya pinapark. Nakalak po siya actually kaya comfortable po ako. So, ayun lang. Kaso nga lang binubuhatin pala. So, learnings po sa akin yon. Ayon sa barangay, ang modus ng mga suspect, may dala silang van, then iba yung ginagamit nila na plaka. Then, nung kukunin na yung motor, hinarang yung van para hindi masyadong kita sa CCTV. hindi raw bababa sa 4 na tao ang sakay ng puting van. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang biktima sa mga otoridad para ma-recover ang motor at matugis ang mga salarin. Na-check daw po, sa iba po naka-registered yung plate number. Then, actually, ang dami ko na-receive na messages galing sa ibang mga motorcycle owners na yung pagkuha ng motorcycle nila is white van din. Kung madagdagan sana ng mga policemen natin yung checkpoints for those kind of vehicles. Posibleng maharap sa reklamong paglabag sa new anti-carnapping law ang mga salarin. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa paggunita ng World No Tobacco Day, idiniin ng Department of Health ang peligro sa kalusugan ng paninigarilyo at paggamit ng vape. May abiso rin sila kaugnay ng mga fake news tungkol sa Mpox. Nakatutok si Rafi Tima. So, please wait for my cue. Inilunsad ng Department of Health ang kampanya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape. Dito, pinakilala ang mga mascot ng kampanya, sina Yossi Kadiri, Ate Rose Eva Lee at si Vape Sulasok. Si Eva Lee at saka si Vape Sulasok at saka si atherosclerosis. So, pinapakita nito yung mga sakit na makukuha sa vaping. Yung atheros, yun yung atherosclerosis. Yung Eva Lee, E-Valley or e-cigarette and vape associated lung injury. Mas marami pang chemicals yung vape. So very dangerous talaga na nalululon yung mga kabataan sa vaping. So yun yung mensahe namin. Sana talagang masunod yung batas. Pag below 18, hindi magve-vape. Humingi rin ng media ng update tungkol sa mga kaso ng Mpox sa bansa. Kabilang ang tungkol sa mga viral video na nagsasabing magsuot ng face mask para maiwasan ang pagkalat ng Mpox. Naku, yan ang problema sa ating social media. Ang daming misinformation. Kahit nakamask ka, kung may skin-to-skin contact ka, magkaka-Mpox ka. Sa Mpox po, walang tulong yung face mask. Taliwas sa sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, ilang LGU at health office na ang naunang nagrekomendang magsuot ng face mask tulad sa Davao del Sur, Cagayan de Oro at Cotabato. Gate pa ni Herbosa, hindi dapat mangamba dahil mild variant lang daw ng Mpox ang nasa bansa ngayon. Hindi rin daw totoong tumataas ang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Lahat ng Mpox na na-detect namin ay Clade 2. Ang Public Health Emergency of International Concern ay Clade 1B Mpox. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. In fact, nung nireview namin yung statistics ng Mpox last year at this year, mas mababa po ang cases ng Mpox. So, sa science, walang increase ng Mpox. Nagbabala rin ng DOH laban sa mga peking Facebook post tungkol sa lockdown bunsod ng Mpox. Sex, sorry. Mpox pa rin to. Mpox na naman. Iyo ko na. Ikaw na lang support niyan. Sir, kasi sa online, yung kumakalat na ano, Problema natin, nakikinig tayo sa online. Itong mga experts. may lockdown daw po ng June 10. Opo. Wala. Lockdown does not work for Mpox. Joy, lockdown does not work for Mpox. Why?
Because it's skin-to-skin contact. Lalo pag nag-lockdown ka, lalong mag-skin-to-skin contact. Kapag ang umaray, kaming nasa mga medical community, then makinig kayo. Kung katahimik kami, ibig sabihin, wala kaming nakikitang problema. Ayon sa DOH, hindi ang kabuuang bilang ng kaso ang kanilang tinututukan. Pag tumingin ka dun sa total, ang magiging impression is parang ang dami-daming kaso na natin. Simula nung 2024, 911 na. Titingnan natin is on a per month basis. Yung na-detect natin is less than 50 cases for May. Nanawagan din ng DOH sa publiko na iwasan ang mga maling impormasyon tungkol sa Mpox. Patuloy din daw ang kanilang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang Mpox Clade 1B variant sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pinatunayan ni Pinoy Olympian and pole vaulter EJ Obiena na siya pa rin ang hari ng pole vault sa Asia. Nakuha niya muli ang ginto sa Asian Athletics Championships matapos maklear ang 5.77 meter mark sa jump-off. Repeat ito ni EJ na gold medalist din sa kompetisyon noong 2019 at 2023. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni EJ ang litrato kasama ang kanyang mga kapwa panalo. Silver medalist in China at bronze medalist ang Thailand. Quick chika time tayo mga kapuso. Welcome back to the outside world, Vince Maristela. May pa-warm welcome si Sofia Pablo kay Vince, ang latest kapuso evictee sa PBB Celebrity Collab Edition. Isa sa unang ginawa ni Vince paglabas ng bahay ni Kuya, magmukbang ng chicken. Kinoronahang Miss World 2025 si Miss Thailand Opalsu Shatta. Historic ito bilang unang Miss World crown ng Thailand. Ang pambato ng Pilipinas na si Krishna Gravides, kinoronahang Miss World Asia. Sa kanyang post, isinare ni Krishna ang nabuong friendship niya with her fellow queens. Vampire in lumpia rapper. Tuwang-tuwa ang netizen sa collab ni na celebrity chef Abby Marquez at Christopher Diwata sa trending na What Happened Bella meme. Ang caption ni Chef Abby sa kanyang post, What happened if we wrap vampire in lumpia wrapper? Mapapanood soon sa Sanggang Dikit FR si Lumpia Queen Chef Abby at mag-guest sa Mga Batang Riles si Christopher.